Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Marso 2, ayon kay sa March 2, Lunes yan, ayon kay Congresswoman Beatrix Luestro, posibleng magsimula na ang pagtalakay ng Justice Committee sa impeachment ni Sara Duterte. We are considering to start the deliberation of the Justice Committee on March 2, March 3, and March 4. That is Monday, Tuesday, and Wednesday, at least for the purpose of determining sufficiency in form and substance, no? Of course, we cannot start this week as much as we wanted to take action right away, sapagkat the Justice Committee need to reproduce the complaints and provide copies to all the members of the Justice Committee. So malalaman natin yan kung tuloy sa Lunes. Pero sabi kasi ni Congresswoman Beatrix Luestro, ang chairperson ng ng House Justice Committee, hindi nila pwedeng i-delay yan. Kasi trabaho talaga ng House na mabilisang aksyonan yan. Dahil ni-refer na sa kanila sa Justice Committee ng isang araw, so yung 4 na impeachment complaints laban kay Sara Duterte ay dapat talakayin na nila. So magsisimula na sa March 2. March 2, Lunes. Posibleng simulan na daw nila yan. Tulad nung ginawa doon sa impeachment kay PBBM, ang una munang pag-uusapan kung sufficient in form. Yung 4 na impeachment complaints. Pangalawa, kung sufficient in substance. Pagka sufficient in form at sufficient in substance, magpuproceed sa hearing proper, i-determine kung may probable cause. At kung ma-determine na may probable cause, i-recommend na talakayin na ito sa plenary para pagbutuhan kung itutuloy ang impeachment. Kailangang makakuha ng 1/3. Anyway, ang sinasabi ni Congresswoman Beatrix Luestro, mabilis nilang aaksyonan ito, hindi pwedeng ma-delay. Kaya ang mangyayari nito mga kabunyog, mga kababayan, pagkatapos ng confirmation of charges hearing kay Digong, kay Rodrigo Duterte, kasi 23, 24, 26, 27. Pagkatapos ng 27, tapos na yung confirmation of charges hearing ni Duterte. Kaagad-agad naman magsisimula na yung impeachment ni Sara. Wow, matindi. Matindi itong mangyayari sa mag-ama na ito. Kaya lahat ng atensyon ngayon nakafocus sa mag-ama. Unang-una muna kay Digong, February 23, 24, 26, 27. Confirmation of charges niya yan. Crimes against humanity. Si Sara Duterte naman, impeachment. Simula naman March 2. Simula ng March 2. Ako sa tingin ko, matibay ang paniniwala ko, makukonfirm yan. Maano yan, yung mga mga impeachment complaints kay Sara Duterte, lalabas niyan, sufficient in form. Lahat ng 4 na yan, sa tingin ko, sufficient in form. Sa sufficiency in substance, baka may ilan dyan na hindi. Baka may grounds na hindi. Pero lulusot pa rin yan. Lulusot pa rin yung hindi naman, pwede naman yung isang ground may sufficient in substance, yung isa hindi. Pero sa bandang huli, halos karamihan dyan, sufficient in substance. Kaya pag nag-sufficient in substance yan, mag-hearing na. Magpipresent na ng mga ebidensya, mga testigo, para ma-determine kung may probable cause. Kung may probable cause, i-recommend na sa plenary. Kaya, ito? Kaya ngayon, pilit na hinahadlangan ng kampo ni Sara Duterte yung impeachment na yan. Kaya yung ginawa nung isang araw ni Attorney Libby Baligod at saka ni Mike Defensor na may present silang 18 daw na ex-Marines na nagdala daw ng mga pera sa mga kongresista. At ang mga kongresistang sinasabi nilang pinagpadalhan ay yung mga aktibo sa pagsusulong ng impeachment ni Sara. Sila Congressman Benny Abante, Congressman Joel Chua, Congresswoman Beatrix Luestro, sila Laila de Lima, sila
yung mga dating Makabayan Black, Congresswoman Franz Castro, Congresswoman Arlene Brusas. Ang malinaw dito, ang gusto talaga ng kampo ni Sara, itigil yung impeachment. Matakot yung mga kongresista. Kaya ngayon, lumalabas yung mga pangalan na yon para siraan, para matakot. Pero sa tingin ko, hindi. Sabi ni Congressman Bene Abante, hindi siya matatakot sa mga ganyan-ganyan. Ganon din si Congressman Joel Chua. Lalo naman si Congresswoman Beatrix Listro. Kaya ano ito, kahit anong gawin ng kampo ni Sara, hindi na nila mapipigilan yan. At saka sabi pa ni Congressman Benny Abante, sigurado na makukuha yung 1/3. Matibay ang paniniwala niya. Hindi na siguro makukuha yung dati na 260 na nagperma doon sa impeachment noong 2025. Pero yung 105, kasi 105 lang naman ang 1/3, kaya yan. Kaya, makukuha daw yan. Oo. Lalo pa ngayon na lahat na lang inaaway ni Sara Duterte. Inaaway yung mga kongresista. Lalo yung pinangalanan nila na kung tumanggap daw ng pera galing dun sa 80 na Philippine Marines, mga dating Marines, lalong magagalit ang mga kongresista diyan. Kaya sa tingin natin, sabi nga ni Congresswoman Beatrix Listro, papaspasan nila yung impeachment na yan ni Sara. Kasi nila yan, obligasyon nila yan na mabilisan nilang i-resolve yan. Ang pagkakaiba lang kasi nitong impeachment na ito ngayon, hindi tulad ito noong February. Yung kasing February 5, ang mode na ginamit, yung pag may more than na 1/3 ng mga kongresista ang nag-endorse, hindi na kailangang pag-usapan pa sa Justice Committee, diretso na sa Senado. Kasi mayroon ng more than 1/3 na nakaperma eh. Ito kasi hindi na. Ang ginamit ditong mode, yung first mode. May 4 na impeachment complaints. Lahat ng impeachment complaints na ito ay nirefer sa speaker. Yung speaker nirefer sa rules. Yung rules naman, committee refer na sa Justice Committee. At ngayon, sa Justice Committee na yan. Magkakaroon ng hearing sa Justice Committee, saka i-refer sa plenary. Doon kukunin ang 1/3 votes. Kumbaga iba ito kaysa doon sa unang impeachment noong 2025. Noon kasi, second mode. Pero ang maganda naman dito sa first mode, para wala nang issue kasi doon ang issue ng Korte Suprema. Hindi daw sinunod yung tamang procedure sa impeachment. Pero dito, masyado na itong mahirap itong impeachment na ito na pinagdadaanan. Dadaan na sa Justice Committee, kaya wala nang rason ang Korte Suprema para sabihin na naman na hindi nasunod ang rules ng impeachment. Pag ganyan pa ang nangyari dito, magagalit na niya ng mga kongresista. Grabe ng pakikialam sa exclusive na power ng Kongreso para mag-initiate ng impeachment complaint. At ang Senado naman, sinabi naman ng Senado, sabi ni Senate President Soto, once na makarating sa kanila ang impeachment complaint na yan, yung articles of impeachment, ano na yan? Automatic, magta-trial sila. Trial shall proceed forthwith. Yan, mga kabunyog, mga kababayan. Pagkatapos ng ICC kay Duterte, kay Digong, si Sara naman, isasalang naman sa impeachment simula March 2. Okay? Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.